Magandang araw mga kaalaga. Welcome sa Alagang Metro South Med. Simpleng usapang pangkalusugan, ang health show na madaling maintindihan at masarap pakinggan. Ako po si Jess at ngayong araw pagkain ang usapan natin. It's about nutrition. Paano tayo kakain ng tama, gaano karami at kailan dapat mag-adjust. Kasama natin ngayon ng isang certified dietitian na tutulong sa ating na maunawaan ang pagkain. Hindi katakutan ito. Welcome po, Sir Nomer. Magandang hapon sa inyong lahat. Doc, pag true or false game muna tayo. Number 1, rice is bad for your health. True or false? False. Skipping breakfast helps you lose weight. False. Pag organic ba, automatic healthy? False. Carbs make you fat. False. You can eat anything in moderation. True. Curious lang po ako, Doc. Hindi po nakakataba yung carbs? Hindi talaga nakakataba ang carbs. Wag natin isisi sa carbs ang ating pagtaba. Nasa disiplina natin ito sa tamang pagkain at tamang dami ng pagkain natin. So, dun po sa question na skipping breakfast helps you lose weight. Bakit yun po yung nagiging mainstream na tanong? Pag-skip ng breakfast ay hindi talaga siya nakakapayat. Sa halip, napapabagal nito ang metabolismo natin. Kapag napabagal nito ang metabolismo natin, it tends to na maging gutom tayo at maging kumain tayo ng Mas marami. mahina yung ng energy. Yes, mas magiging may. Ano ang tamang portion sizes ng pagkain? Maaari nating gamitin guide ng ating kamay para masukat kung gaano kadaming pagkain ang ating kakainin. Sa carbohydrates, kasing laki ng ating kamao ang dapat na kinakain natin sa isang araw. Sa protina naman, kasing laki ng ating palad. Sa gulay, 2 cup ng ating palad. Sa prutas, 1 cup ng ating palad. At sa fats naman ay kasing laki lamang ng ating hinlalaki. Sa food groups po, sir, Doc, ano po yung carbs, proteins, fats? Paano natin to ibabalance? Regarding to that, para mabalanse natin yung carbs, proteins, and fats sa araw-araw, maaari natin maging guide ang pinggang Pinoy kung saan kalahati ng pinggan ay dapat consist ng gulay, 1/4 ng pinggan ay dapat consist ng protina, kung saan ito ay nakuha natin sa ating mga ulam. And yung another 1/4 ay galing dapat sa ating source of energy, ang carbohydrates or root crops. Ayun, thank you po. So, paano naman po malalaman kung sapat ang kinakain mo araw-araw? Malalaman mong sapat ang iyong kinakain sa araw-araw kapag may gana kang kumilos sa araw-araw, hindi ka nangihina or matamlay, regular ang iyong pagdumi, and hindi ka nakakaramdam ng mabilis sa pagkagutom or mabilis sa pag-crave sa pagkain. Pupunta na po tayo sa segment 2, ang diet for common conditions. Ang unang question po natin, anong klaseng pagkain ang ideal para sa may high blood, diabetes, or high cholesterol? Para sa mga may high blood pressure or ultra pressure, dapat po nating iwasan ng mga maalat na pagkain tulad ng mga tuyo, yan number 1 yan. Processed foods and yung mga kanton tulad niya. Then dapat po nating piliin ang prutas at gulay, include po natin siya lagi sa ating diet. Ang tips ko rin po, gumamit tayo ng mga natural na pampalasa tulad ng sibuyas at bawang para makaiwas tayo sa mga MSG. Edi po pala yung champurado at tuyo sa matatandaan. But in moderation lang talaga. May pagkakaiba ba ang diet ng bata, matanda, buntis, at senior? Yes, may pagkakaiba. Para sa mga bata, edad 1 hanggang 12 taong gulang, kailangan niya ng mga pagkain na taas sa calcium para makatulong sa kanyang paglaki. Then, para sa mga edad teenager, 13 hanggang 19 na taong gulang, kailangan niya ng mga nutrient-dense sa pagkain na nakakatulong para sa kanya sa growth spurt and hormone balance. Para naman sa mga senior, dapat madaling nguyain ang kanilang pagkain at madaling matunaw sa tiyan. Okay po. So, ang po sa mga senior, kailangan din po more on calcium or Yes, kailangan nilang iwasan yung mga matataba at maalat na pagkain. ano po ang role ng diet sa prevention ng Napakalaki ng role ng diet sa prevention ng mga iba't ibang
health conditions. Sa diet, umpisa pa lang, nakakatulong na ito para makaiwas tayo, maka-acquire ng mga different health conditions. Nakakatulong ito para mapalakas ang ating resistensya. Then, it helps na maiwasan natin yung mga obesities and complications. Yun. So, thank you po. Pupunta na po tayo sa Real Talk, yung segment 3 po natin. Ang ano naman po dito is yung diet struggles ng Pinoy. Number 1 po, paano i-handle ang pagkain sa handaan, buffet or pagod sa trabaho? Una, sa handaan or buffet, dapat ugaliin muna nating mag-scan ng mga pagkain. Tingnan natin kung ano muna yung mga healthy or unhealthy foods. Pangalawa, punuin natin ng kalahati ng ating plato consist of gulay at prutas. Then, piliin natin yung mga steamed or grilled foods para makaiwas tayo sa mga fats. Then, dapat lagi natin itatak sa isip natin na one plate rule para huwag na tayong umulit kung busog na tayo. Sa mga meal prep tips naman po for adults or moms, meron po kayong advice? Para naman sa mga mother na busy sa trabaho, pwede tayong magplano kada linggo ng ating meal. Pwede tayong gumawa ng dalawang meal plan Yes. and dalawang ulam na pwede umulit ng 3 beses sa isang linggo. Pwede din tayo magluto ng maramihan. Pwede rin natin siyang ilagay sa microwave kapag kakainin na natin. Then, meron din tayong mga simple combos like 1 source of protein, 1 source of carbohydrates, and 1 source of grains. Ulam, kanin, at gulay. Then, lagi po nating tatandaan, pwede tayong mag-stock ng mga healthy foods sa ating pantry para kapag busy tayo, madali natin siyang makukuha. May examples po kayo ng health foods. Healthy foods, yun po, yung mga madaling lutuin like yung mga leafy vegetables. Syempre nakalagay ito sa ref. Mabilis itong lutuin at saka yung mga itlog, pwede natin siya include sa ating diet. Okay. So, sa ano naman to, emotional eating, paano po natin ito may iwasan? Para maiwasan yung emotional eating natin, dapat first, kilalanin muna natin sa sarili natin kung ano ba yung nagtitrigger, kung ano ba yung bumabagabag sa atin, kung bakit tayo kumakain ng marami. Then after that, pause and check in kung okay ka lang ba. Baka mamaya, hindi ka naman gutom or uhaw ka lang. Then, pwede ka namang uminom muna para mapagpakalma sa sarili. Doon po kasi na ano yung stress eating, no? Yes. Then, kailangan mo rin ng tulong ng friends and family. Then, you need to vent out para makaiwas tayo sa mga emotional. Yun. So, thank you po sa mga inspirational tips po. Punta na po tayo sa Q&A segment, yung mga tanong na pinadala sa atin ng Tanong ng Bayan. Okay. So, may nagtanong po dito, Doc, okay lang po daw ba ang 1 meal a day na diet? Hindi siya okay dahil depende siya sa kalusugan ng isang tao. Maaring gumana sa iyong OMAD, pero sa kanya, hindi. Mas mainam po na mag-seek tayo ng help sa mga professionals para mas matutukan natin ang ating kalusugan. Okay. Yung tanong po, Doc, kapag daw po ba nagka-cheat day siya, sayang na daw po ba yung exercise na ginawa niya? Hindi naman masasayang lahat ng effort po kapag nag-cheat day ka ng isang beses. As long as dapat makakabalik ka ulit kinabukasan, back to normal, and tatatak mo lang sa isip mo na once a week pwede ka mag-cheat day, but you need to be healthy, productive sa whole week. Ayun. Ano daw po ang pwedeng healthy ulam sa limited na budget? Ayun, pwedeng-pwede po natin i-include na pag short na tayo sa budget, yung itlog, pwede natin include kung mataas sa protein na yan. Then yung tokwa na mataas sa good source of plant protein. And gisang gulay like pechay, cabbage, like that. Then yung munggo na masustansya at pampabusog sa atin. Then pwede rin yung isda, syempre murang-mura ito but in moderation lang talaga siya. Ano po, before we wrap up, thank you po, Doc, sa mga sagot po natin, no? And ang hihingin ko na lang po sa inyo, ano po ang top 3 nutrition reminders nyo para sa mga kaalaga na? Ang ating top 3 na reminders para sa ating mga kaalaga is don't fear food. Understand it. Small habits
lead to big changes. Then yung pangatlo is walang shortcut po sa health, pero may tamang daan. Dito sa Metro South Medical Center, kaming mga dietitian na handang tumulong sa inyo. Mga kaalaga, tandaan ang pagkain na hindi kaaway. Ito ay iyong kakampi, ang mahalaga, may tamang guidance at mindset. Ako po si Jess at ito ang Alagang Metro South Med. Simpleng usapang pangkalusugan, kita-kits ulit tayo next week para sa panibagong usapang pangkalusugan.